Meron ulit lumapit. Tanong lang, Pads. At ang tanong niya ngayon ay, bakit ba hinahayaan ng Diyos na tayo ay magdusa? Bakit ba mayroong mga paghihirap? Bakit may mga pagsubok? Tingnan din natin sa ganitong sitwasyon. Lahat ba ng pagsubok o kahirapan natin ay talagang galing lahat sa Diyos? Tingnan natin yung tatlong bagay na pwedeng pinanggagalingan nito. Tama, mayroong mga pagsubok o kahirapan or trials natin sa ating buhay na nanggagaling sa Diyos. At ito ay para makita yung ating laging paglapit at pagiging malapit sa Kanya. Siguro yung trials na naranasan o yung pagsubok na naranasan ni Abraham. No? At naipakita ni Abraham na mula sa pagsubok na iyon ay na hinihingi ng Diyos yung buhay ng kanyang anak, napatunayan ni Abraham ang tibay ng kanyang pananampalataya. At siya ay tinatawag natin at kinikilala ng ama ng pananampalataya. O kaya naman, ikalawang bagay ay meron ding mga pagsubok na hindi naman talaga galing sa Diyos. Galing ito sa ating kapwa. May mga kapwa na nagpaplano ng masama para sa atin. Maaaring may galit sa atin, naiinggit sa atin, at sila ang gumagawa ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, man-made. Meron pang pangatlo. Minsan ay may mga pagsubok o kahirapan o trials na dumarating sa ating buhay dahilan sa ating kapabayaan. O yung sinasabi na, bakit ba nagkasakit yan? Gusto ba ng Diyos na magkasakit siya? Hindi. Kumain ng matatamis, ayun, nagka-diabetes. O kaya ay kumain ng matataba, ayun, nagkaroon ng sakit sa puso. So, pwedeng may tatlong pinanggagalingan. Pwedeng binibigay ito sa atin ng Diyos, pwedeng ginagawa ng ating kapwa, o pwedeng ginagawa natin. Ito yung pinanggagalingan ng mga pagsubok ba natin, o paghihirap ba natin, o trials natin sa ating buhay. Meron pang pangalawang bagay ako na ibig na bigyan ng pansin. Ang sinasabi ng marami ay, bakit ba, Father, kapag nagsisikap tayong ibig nating mas mapalapit sa Diyos, doon naman dumarating ang napakaraming pagsubok. Pwedeng tama, pero pwede din pong sabihin natin na hindi ganong katama ang ganong pag-iisip. Sapagkat tayo man ay nagsisikap na lumapit sa Diyos o talagang wala tayong pagsisikap lumapit sa Diyos, talagang laging may pagsubok. Kaya lamang, kapag very conscious tayo na ibig nating mapalapit sa Diyos, ibig nating mapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos, mas conscious tayo na ang daming dumarating ng mga temptations and trials na talagang maglalayo sa atin, sa ating paglapit sa Diyos. Yun po yung ikalawang bagay na ibig ko na bigyan natin ng pansin din at maunawaan natin yung mga pangyayari sa ating buhay. Meron pang isang bagay pa rin na ibig ko na bigyan ng pansin. Bakit nga ba? Yung katotohanan din naman na may mga pagsubok sa ating buhay. Bakit ba merong ganito? Ang una ay upang mapatibay ang ating pananampalataya. Yung paglapit natin sa Diyos. Kung baga sinasabi ng maraming mga tao, bakit? Lumalalim lang ba ang ating pananampalataya kapag we are in the good times of our life? What about during the bad times? Kung may mga pagsubok. So hinahayaan natin na in good times or in bad, sana ay maging malalim ang ating pananampalataya, constant yung ating paglalapit ng ating sarili sa Diyos. Sunod na bagay, yung mga pagsubok ay nagpapalalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag tayong basta magreklamo. At kung talagang sa Diyos nagbumula yung mga pagsubok na yan, sana ay madala tayo nito sa mas malalim na paglapit at pananampalataya sa Kanya. Pangatlong bagay sa bahagi na ito, yung ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok o yung ating paglapit sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay, nawa ay maging testimony natin sa ibang mga tao. We bear witness to our faith na sa kabila ng mga pagsubok halimbawa o kahirapan sa ating buhay, maipakita natin sa ibang tao na dapat tayong manatili at tayo ay nananatili sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagsisikap na maging mabuti,
at sa ating buhay pananampalataya. Madaming mga pagsubok na nararanasan natin. Nais ko na iwanan din ang paalaala ng aklat ni Job. At sana ay basahin po natin ito upang makita natin papaano ba ang mga karanasan ng pagsubok at papaano ito hinaharap ng dapat na harapin ng tao. Hindi naman kailangan basahin siguro yung buong aklat ni Job, but even the first chapters of the book of Job. At sana ay magbigay ito ng linaw sa atin sa ating pagsisikap na unawain ang mga pagsubok o kahirapan na dumarating sa ating buhay at maging matatag tayo sa ating paglapit sa Diyos.